Hi guys! Dito po ako ngayon nakaupo sa tindahan ko. Kararating ko lang dito. At naisip ko mag-vlog kasi wala pa ako mula kaninang umagang nabablog dahil nabibisi na naman ako. At nirelax ko yung aking sarili. Nakahiga lang po ako sa upuan. Nakaisip ako pumunta dito sa tindahan para magbukas. Nakakatuwa lang mga guys ngayong umaga. Sumama yung aking apo doon sa kanyang lolo magtinda. Hasta kayong pamangkin ko nagtinda. Yung bata talaga na gusto gumanda ang buhay. Nagpuporsige. Kahit hindi karapat dapat sa kanya magtinda. Kasi hindi babagay sa kanya ang pagtitinda. Iyan po nangyari. At hindi naman namin pinigilan kasi siyempre magagalit naman yon kapag sinabi ko huwag ka na sumama. Mahihirapan ka lang, mainit. Sabagay naka-aircon naman yung sasakyan. Kaso pag mag-aalok hindi pa niya kabisado, baka pero hindi siya mahiyain, tingin ko lang hindi siya mahiyain. Hindi siya mahiyain na bata, hindi kagaya na ibang bata na nahihiya siyang lumapit sa mga customer. Siya po hindi kasi tinuturuan ko siya bago umalis. Ganito lang ang umpisa. Pag lumalapit ka sa customer, gagalang ka, number 1. At iaalok mo kung ano yung mga dala mo. At kung di mo alam ang presyo, nandiyan naman yung pamangkin ko, tatanungin mo sa kanya. Kaya sabi ko sa pamangkin ko, wag mo siyang hihiwalayan. At baka kung saan masuot na lugar na iskinita yan, hindi na makabalik dyan sa labas. Kaya wag mong hihiwalayan, sabi ko nga ganon. Yan, tinuturuan ko nga kayo na bago umalis kayo. Itatry natin kung magaling ba siyang bata. Matalino yun eh. Yan po. Kaya another vlog, another umaga, another araw. Good morning everyone sa lahat ng mga busing at sa lahat ng mga idol. Sa lahat ng sumisiporta kay Nanay Linda. Good morning po ang lahat kahit saan sulok ng mundo. Good morning sa inyong lahat. Kay Boss Mita, good morning po. Sa lahat po na nagtayo ng ating social media na ating mga libangan dito, ay ako'y nagpapasalamat sa inyo. Ingat po kayo, ingat po tayo lahat. Kasi sa ganitong panahon natin, walang lumbay ang kanyang pag-ulan, pag-ambon, init, ambon, ganun. Magkakasakit po tayo, lagi po tayo magdadala ng payong. Sana po ganyan po ang gawin natin ngayon. Kagaya po sa akin, hindi pa din po na tatanggal yung aking nararamdaman sa aking sarili. Yan, sipon, ubo. Yan. At pag hindi natanggal mamaya sa binili kong gamot, may isang araw na sinabi sa akin ng anak ko, ay magpapa-check up na ako sa doktor ko kung ano yung dapat ditong gamot ko. Kasi hindi ako basta-basta nagpapa-check up. Kasi sa marami na po akong iniinom na gamot, ayaw ko po yung nadagdagan yung aking iniinom na. Kagaya po nitong asawa ko, andyan na naman siya, umiinom na naman siya kasi namamaga na naman ang paa niya. Hindi siya katatapos lang yan ang kanyang pag-inom ng gamot na yon. Umiinom na naman siya. Wala akong magawa kasi gusto niya yon. Ay sabi nga sa akin nung anak ko, nagalit nga kapon sa akin, kay bakit ko daw binilihan ng gamot. Ay hindi naman po pwede hindi mo bilihan yun kasi nagagalit siya. Sabi ko, di yon. Di last na yon, sabi ko nga sa kanya, last mo na yung inom ng gamot dahil hindi na po pwede sa iyo yan. Dahil hindi na masyadong tumatalab sa iyo ang gamot. Sabi ko sa dami mong iniinom gamot. Sabi ko nga ganon, ayun ang sinasabi ko sa kanya. Kaya hindi ka na pwede uminom. Sabi ko nga, kaya ingatan mo na lang yung sarili mo. At alam mo naman pag kaunting ano sa mga paa mo ay namamaga. Sabi ko nga ganon. Kaya ikaw na umingat sa sarili mo. Huwag mong laging sandalan ang gamot na ganon. Kasi mahirapan tayo dyan at ikaw din. Sabi ko nga ganon. Thank you so much. Bye bye. Welcome to my vlog. Okay.